Hello everyone! Welcome to Usapang Pamilya with Natalie and Crescenta. Yes, ngayon we are so blessed and honored to have with us an Australia-based entrepreneur. Mhm. Yan, itong kaibigan natin na ito mga kaibigan ay Expert sa expert e-commerce. sa e-commerce. Yes. Malalaman natin kung paano niya ginagawa ang e-commerce sa Amazon. Yes. And malalaman rin natin kung paano gumawa ng products, yung product creation, yan, So and marami po tayong matututunan branding. ngayong araw na ito. So yung mga viewers natin ngayon, please join us. At kung may mga katanungan kayo para sa aming bisita, please magtanong lang mamaya at So, sasagutin. Alright? everyone, let's welcome Sir Solomon Castilian, or you can Yes. call him Som. Hello po, good evening po, Sir Som, Good evening. or Kuya Good Som. evening. Nakikita niyo ba ako? Hindi pa po. Yes, Ayan. all right. Good evening po. Start my video. We can already see you po. Kumusta po dyan sa Australia? Okay lang naman. Maraming salamat, Chris at Anatolin. Humbling yung introduction niyo sa akin. To be honest sa mga viewers natin, magandang hapon po, magandang gabi, magandang umaga kung saan man kayo. Gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi ako expert. Siguro alam ko yung process, may experience ako konti, but I'm not an expert. I still have a lot of things na dapat matutunan pagdating sa branding, product creation, at saka importing. But alam ko yung mga basic. Meron akong ma-share pagdating dyan through my experience. Yeah, there is always room for improvement, no? Yes. At maraming salamat kasi kilala ko itong si Krisa nung bata pa siya. Kaibigan namin yung family niya sa Bawang. So, nung bata pa yan, kilala ko na yan. Magaling na bata yan. At bless si Brother Anatolin, nagkaroon siya ng business kagaya ni Krisa. Vice versa, of course. Opo. Thank you so much, Kuya Som. Yes. Yeah, excited po yung ating mga guests ngayon to Yes, know mga more about viewers. you. So, Yeah. ano po ang inyong pinagkakaabalahan Mhm. recently? Meron akong isang sideline ko ito, parang ginagawa kong side hustle. Meron ako, makikita nyo sa likod, Oh. may ginagawa akong e-commerce shop, fully concentrated sa men's grooming. Lahat ng mga product about men's. Kaya ang pangalan ng business is eBarber kasi e-commerce siya. Pero in the future, I'm planning to have a shop at i-incorporate ko siya sa e-commerce. So shop at the same time, barber shop at the same time, e-commerce store. Okay. Napakagaling. Wow, that's nice. Hopefully. So under development pa lang yan at hopefully this week matatapos na yung website, mai-launch ko na yan. Wow, good luck po sa inyong new business venture. Thank you, thank you. Yes. All right. So, tell us more po about e-commerce. Paano po kayo Yes. nag-start? Dito sa Australia, pumunta ako rito 2006. So nag-work ako ang background ko is registered nurse sa Philippines. Tapos occupational therapy din, graduate. So na-hire ako noong 2006 dito to work in a nursing home dito sa Australia. So I've been working in a nursing home sa admin, medication nurse, and then after that I was promoted to be an admin member. So ako yung lahat ng mga matatanda na pupunta sa nursing home, ako yung nag-a-assess sa general health condition nila. Tapos isa-submit ko sa government kung magkano yung funding na makukuha nila. Ang tawag nila sa akin is ACFI coordinator. So ako ang nag-a-assess. So I've been doing that since matagal na. And then nag-resign ako noong 2017. Tapos lumipat kami from Sydney dito sa regional area ng Australia, which is Wagga Wagga. So doon nag-start yung venture ko sa e-commerce.
Wow. So, ganon. We are excited to learn po of e-commerce more. Yes, particularly po yung ginagawa niyo po ngayon. Well, marami kasing products po sa e-commerce. So gusto po naming malaman kung ano po yung produkto niyo ngayon or paano niyo po ito, yun, nagawa yung The konsepto process. in the Yeah. process. So, kwento. Yeah, totoo yan, Brother Anatolin. Yung e-commerce, maraming pathway yan eh. Pero ako, nakakonsentrate ako sa Amazon. I'm selling a product in Amazon. So, yun yung unang experience ko sa e-commerce. Natatouch din dito yung importing, kung paano ka mag-create ng product, kung paano ka mag-create ng brand, ng sarili mong brand. Meron akong mga nagawa, pero may mga una akong na-create ng mga product, pero hindi siya naging successful. There are some reason behind. Legislation, government legislation, tapos nalaman ko hindi pala pwede. Kaya, yeah, marami din akong na-try hanggang meron akong na-launch na isa which is in the kitchen category, knife. So, marami doon sa shelf. Gusto kong ipakita pero mamaya siguro baka pwede kong ipakita. Sige po. So, take it away po, yung inyong yung mga i-share. ibabahagi niyo po ngayon, bigay po namin sa inyo yung time. Okay. Mag-present ako ng konti. May mga general information akong i-present sa inyo. Gagamit ako ng slides. Dito sa presentation na to, ito yung ginagawa ko step by step. Pero in general lang kasi we don't have time to explain it. Pero sa mga nanonood sa atin, kung gusto niyo malaman about importing, you can always contact me and you can always ask. Willing naman ako at as long as my time, willing ako na anytime na tumawag kayo at may time ako, pwede nating pag-usapan kung paano. Share ko lang yung slides. Wow. Yes, that's kind of you to share po your knowledge about e-commerce. No worries. It's an opportunity also to share this one to others kasi doon ka rin natututo eh. Opo. So, nakikita niyo ba? Hindi pa po. I have to share my screen pala dapat, di ba? Before I have to share my screen. Sandali. Sensya na. There you go. Kikita niyo na yan? Opo. Okay. There. Okay, so pag-uusapan natin konti yung e-commerce pagdating sa product creation, branding at saka Amazon. Include na rin natin kung paano natin i-source yung mga product. So unang-una, may dalawang klaseng seller dito sa Amazon, yung professional at saka individual. Kung professional yan, ay kung individual seller kayo, nagkabaliktad yan, walang bayad yan. You can just go to sellercentral.amazon.com, mag-register kayo as individual seller, walang bayad yan. Pero pag gusto niyo maging professional seller, meron siyang monthly fees, which is $99.99. So that is monthly fees. And then may additional fee kayo pagdating sa pag may bibili sa product ninyo, Amazon will get 15% of the commission per product. Pag individual naman, sorry, medyo nagkabaliktad yung pagkakasulat ko. Pag individual seller naman, free yan. Wala kang babayaran na monthly. Kaya nga lang, pag may biniling product sa'yo, may kukunin silang at least mga, actually, $0.99 per item. $1 per item. So, yun naman ang advantage nun. So, dito sa Amazon, may tinatawag silang FBA at saka FBM. FBA stand for Fulfillment by Amazon. Ibig sabihin nito, pag may bumili ng product mo, sila na ang bahala
pick and pack and then send it to your customer. Pag gusto mo naman na FBM, ikaw ang magpapack, ikaw ang magsisend sa mga customers. Kaya lang may disadvantage at saka disadvantage ang bawat isa. Hindi na natin i-discuss pero binibigyan ko lang kayo ng general information about yung pagbibenta ng Amazon. Pero ito yung 4 na dapat ninyong malaman. Kung gusto niyo maging Amazon seller, ito yung mga important points. Number 1, dapat alam nyo kung paano nyo i-market yung product ninyo. Kung i-market nyo, kung gusto nyo maging importer, kung alam nyo yung mga maraming importers sa Manila, sa Tutuban ba yan o sa Divisoria, ang ginagawa nila is kukuha sila ng product sa China or somewhere in Asia by bulk, wholesale, and then ibebenta nila without any branding, without any business name. Ibebenta lang nila. So wholesaler sila, importer sila at the same time wholesaler. Kung gusto niyo namang i-market yan sa platform kagaya ng Amazon, then that's a different strategy. Ang kagandahan lang kasi sa Amazon, meron na kayong market. Sa USA, may mga 315 million na tao doon. Tapos, I think 85% of them are buying their product in Amazon. 60 or 85%, I can't remember, but it's a large amount of people. Doon sila bumibili ng mga kailangan nila sa Amazon.com. So in other words, may market na doon. Sa website ng Amazon, ilagay mo lang yung product mo doon. Meron ka ng market. Hindi mo na kailangan mag-social media. Hindi mo kailangan maghanap ng mga product mo kasi nandun na sila. So yan ang kagandahan ng Amazon. Dapat alam mo rin yung goals mo kung saan mo ibebenta yan at kung ang goal mo is to create a product and then ibenta in the long run, kasi pag nag-create ka ng product sa Amazon, gagawan mo yan ng branding. Tapos pag naging successful yan, pwede mong ibenta yan sa mga malalaking company. Pwede nilang bilhin yan or mga individual na gustong bumili ng product mo. Or may option ka rin na i-maintain mo na lang yung product at ikaw na rin ang it will be yours forever. Pero ang karamihan kasi, ang gagawin nila, gagawa sila ng isang brand, pagagandahin nila yon at pag nasa peak na yung business, ibebenta nila, doon sila kukuha ng malaking pera. And then mag-create ulit sila ng panibago. And then dito sa Amazon importing, kailangan din ng financial capital dito. Not many of us can do this. Yun lang ang masakit dito. Not all can do this importing kasi kailangan mo ng capital. However, huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi pwede nyo naman kayong mag-start ng individual account sa Amazon na hindi nyo kailangan ng malaking pera. Sasabihin natin later on kung magkanong capital ang kailangan nyo kung gusto nyo mag-start ng maliit lang. Kasi pwede kayong mag-start ng maliit para matry nyo lang tapos pag maganda na yung business nyo, pwede nyo palakihan. Yung tinatawag nating start small but think big, right? Yun yung business rules natin sa ACE. Makaganda po niyan. So, pag gusto nyo ng magbenta sa Amazon, you can just go to sellercentral.amazon.com and then you can create your account. So, yun. Now, Krisa at saka Anatolian, pag gusto nyo mag-interrupt, you can interrupt me anytime. Ay, opo. Before you move on po, we'll just greet our viewers. Thank you for joining us. Nanay Ising Marzan Cruz. Rex Disesto, President. Good evening po. Bernadette Bernal Campbell. Pinsan, nasa Utah siya. Good evening and good morning po pala sa inyo. Richard De La Cruz. Laurelyn Estay Pantanosa. Crystal Mikairan, thank you for joining. If you have questions po mamaya, pagkatapos ng presentation po ni Kuya Sam, please, magtanong na po para masagot po niya regarding po sa e-commerce na gusto niyo pong i-start din. Alright? Thank you so much po. Okay, continue natin. So, unang-una,
kailangan mayroon kayong goal at alam nyo kung bakit nyo gusto maging importer o Amazon seller or maging brand, maging importer. So, kailangan nyo maintindihan kung ano yung reason ninyo at kailangan nyo yung commitment kasi kailangan ng malaking commitment at saka patient dito sa pagbebenta sa Amazon. Patient at saka dedication lang talaga ang kailangan dito. And then, ang isang suggestion dito is you have to find a group. Marami sa social media, pwede kayong maghanap doon kung sino yung mga nagbebenta sa Amazon, and then you join the group kasi doon nagtutulungan kayo, nag-share kayo ng mga ideas at yung mga referrals, yung mga dapat ninyong gawin. So kailangan nyo magkaroon ng isang grupo kasi hindi nyo pwedeng gawin ito by yourself. Ako, marami akong grupo at hindi ko kayang gawin ito by myself. But I did this by myself, but with the help of virtual friends. Marami akong virtual friends. Tapos kailangan may time kayo. Kailangan dedicated talaga kayo rito. So yun yung dapat na ilagay nyo sa goal ninyo. And then, dapat alamin niyo kung ano yung avatar ninyo, yung target market ninyo. Kung kayo ba'y nakakonsentrate sa mga babae na buntis o sa mga bata o sa mga mahilig ng sasakyan o kay mahilig ng games. So dapat alamin niyo kung sino yung avatar ninyo. Kasi doon kayo mag-create ng brand nyo in the future. So isang pinakamagandang foundation sa pagbebenta ng Amazon at saka brand creation is to know your target market. Specifically kung sino yung gagawan nyo ng product. Dapat alam nyo yung pangalan, kung anong gender, ano yung kinakain niya, kung saan siya namamasyal, para eksakto alamin ninyo, you go deeper to your target customer para pag nag-create kayo ng product, at least alam na alam ninyo kung ano yung gusto nila. So yun yung tinatawag nating avatar. So you should know your target market. Mga basic lang ang mga to pero napaka-importante pagdating sa selling in Amazon. Tapos dapat magkaroon ka ng business profile, business name, dapat register yan. You have to register your name sa Pilipinas. Kaya punta kayo sa munisipyo, kumuha kayo ng mayor's permit. I-register nyo sa DTI. Yung BIR, pwedeng late na lang yan kasi pag okay na yung business, saka mo ipa-register sa BIR. Yun yung strategy ko. Pero hindi ko alam kung that is honesty or what, but you can do that. But if you want to do it in a proper way, you just get all the necessary permit, register your name. Kailangan yun pag nag-source ka ng product sa China or sa somewhere else. So dapat naka-register yung pangalan mo at kailangan mo ng website. Kasi pag kinokontak mo yung mga factory, they will not believe you. They will not respond yung mga email mo pag wala silang nakitang website at hindi register yung pangalan mo. Kaya inire-research nila yan eh. Bago ka nila i-reply, i-research nila kung naka-register yung name mo, tapos yung may website ka ba. Kahit hindi complicated na website, kahit simple lang, pwede kang gumawa sa Shopify na libre. Or may ginawa ako na Safari importing, nandun lang yung profile ko. Wala na, yun lang. So binayaran ko lang yan $9 per month, I think $67 per month. Tapos wala lang, nandun lang yung profile ko and just to present that I am serious, kailangan presentable yung aura mo pag kinausap mo yung mga factory. So yun, kailangan ng business profile. Tapos saka ka mag-create ng product ideas. So sa product ideas, kailangan may alamin mo kung anong product range ang gusto mo. Sa akin, kitchen ako eh. Tapos ngayon may ginagawa ako under men's grooming. So kailangan malaman mo kung ano yung product range mo. Tapos yung mag-research ka ng product, i-shortlist mo yan. Paano ka mag-research ng product?
una, yung problem, alamin mo kung may problema at saka gawan mo ng solution. Kung gusto mo naman, pwede kang mag-explore and observe. Pwede kang pumunta sa mall. Kung ano yung nakikita mo sa mall, ibig sabihin, binibili ng mga tao yan. Pwede kang magtanong, ano ba yung pinaka mabentang product ninyo rito? Yun ang ginagawa ko eh. Pupunta ako sa hardware, sasabihin ko sa mga staff, ano yung pinaka fast selling product ninyo rito? Lagi ako nagtatanong. Pag nasa mall ako, lagi ako nagtatanong. And then you can get an idea, fast selling yung kandila. Baka pwede ako magbenta ng kandila na may perfume. Yung mga, at saka yung kulay, anong pinaka fast selling na kulay, anong klaseng shape. So yung ganon. You go out, explore, observe, and then yung isa, you can sell what other people are selling. So you don't have to innovate, you don't have to make your own new product kasi mahirap gumawa ng panibago. Ang gawin mo lang kung ano yung binibili ng tao sa supermarket, i-innovate mo lang, pagandahin mo lang. Huwag mong kopyahin ng 100%. You just make a little bit more beautiful or more fancy. Siguro sa kulay, siguro sa packaging, o kaya bigyan mo na additional features na mas maganda kaysa sa currently na binibili ng mga tao. So yun, gawan mo ng research. And then you can use yung mga software kagaya ng Helium 10, Zoniguro, Jungle Scout, or pwede kang pumunta sa Google Trend, i-type mo kung ano yung mga tinatype ng mga tao, doon mo makikita kung ano yung mga binibili ng tao sa online. And then yung magkakaroon ka ng idea, ito pala yung gusto nila. So Google Trend is free. Ito mga software kagaya ng Helium 10, Zoniguro, Jungle Scout, may bayad yan. Pero may mga trial sila din na one-time fee lang na pwede nyong gamitin. Ang mga software na to, ito yung mga software na itra-track niya kung ano yung mga binibili ng mga tao at kung magkano yung kung magkano yung amount ng, paano mo ba i-explain to? Trina-track niya kung ilan yung naibebenta per day. Oh. Yun. Trina-track niya kung ilan ang ilan yung naibebenta per day sa specific na product na gusto mong ibenta. Kagaya, halimbawa, nakita ko doon na yung belt, yung pampapayat na belt. So i-type mo lang yon, and then makikita mo doon kung ilang tao ang bumibili at kung ilan ang na-i-dispose nila per day. So makikita mo yung amount ng mga taong bumibili. So may bayad yan, pero there are also some free version na mga yan. Just stop me if you want to talk, okay? Go on. Go on po para Yeah. Yeah. Malapit tayo. I'll just do this as quick as possible. Tapos mag-set up din kayo ng financial account ninyo. Dapat may business bank account kayo na specific sa business mo. Kung ang business mo is Solomon Importing, dapat nakalagay doon yung sa business account mo, nakalagay doon yung pangalan mo para pag nakipag-communicate ka at nagbayad ka sa mga supplier mo, sa manufacturer, yung presentation mo is professional. Meron kang bank account, may business name ka. Tapos, ang ginagamit ko sa pagbabayad is PayPal account. Maganda kasi ang PayPal eh. And Western Union, kung gusto niyo, Western Union pala yan. Hindi Western Union. Western Union. And pwedeng mag-bank transfer din kayo, pero I prefer yung PayPal at saka Western Union pag nagbabayad ako sa mga manufacturer. Tapos mag-set up din kayo ng OFX. Ito yung magre-receive ng mga pera pag may bibili sa Amazon. Kukunin nila yung pera at isi-send nila sa OFX. Ito yung OFX dollar account yan. Before na i-send nila sa account mo, sa business account mo, kailangan mo yung OFX. So sila yung mag-send ng pera sa business, sa
account mo, bank account mo. And then, kailangan mo ng shipping account. At saka DHL, UPS, FedEx. Itong shipping account at saka DHL, UPS, FedEx, pwedeng later na yan. Hindi necessary. Pwedeng kahit wala. Mag-hire ka lang ng freight forwarder and they will process everything. You don't have to open your account. But kung gusto mong mag-open, libre naman. So nilagay ko yan, pero libre lang kasi yan. So once na na-set up mo na lahat yan, then you start sourcing the product. Maghahanap ka ngayon ng product. So saan ka maghahanap? Marami dyan sa Alibaba.com. Kung narinig nyo na Alibaba. Yeah, marami dyan. Yan yung number 1 na sourcing area ng mga importers sa Alibaba. Pwede rin sa globalsource.com, made in China, buyingsource.com. And sa UK, ginagamit nila esource.com. .uk. So kung gusto niyo mag-source sa UK, pwede rin yan. Meron din sa US, hindi ko lang sinulat lahat. Pero kung gusto niyo magtanong kung saan kayo, sa Alibaba marami din eh. Sa Alibaba pwede niyong i-source kung saan country niyo gustong maghanap ng product. Nandun din sa Alibaba. So, ang importante dito is kailangan malaman niyo yung importing restriction. Kung ano yung product. May mga product kasi na may mga restricted product na hindi pwedeng i-import sa isang specific country. Hindi ko alam yung sa Pilipinas. Pero sa America, sa lahat ng mga product sa pang-baby, may mga requirement yan. Bago mo ipasok yung mga product, may mga requirement yan na additional requirement na dapat mong i-fulfill. Malalaman mo yan sa government trade office nila, department nila. Sa atin, I think sa DTI, pwede nyong tanungin sa DTI and they will give you the proper website na kung saan makikita mo doon yung importing restriction. So you can research that sa Google at saka kung saan country kayo mag-i-import ng product. Importante yan. Once na nakuha mo na yung product mo, nakita mo na yung product, then that's the time na mag-set up ka ng tools and team. Kailangan mo ito. Yung tools natin, yung Seller Central account, which is mag-open ka ng account sa Amazon. So pumunta ka lang sa sinabi ko doon sa sellercentral.amazon.com and then you can open your Seller Central account. Kailangan mo rin yung OFX. You just Google the OFX. Pero gagawin mo lang yan pag nagbebenta ka na pag naka-open ka ng seller account sa Amazon. And then Upwork, kailangan mo ng Upwork. Itong Upwork na to, doon ka magsusource ng mga kailangan mo. Graphic designer, photographer, lahat ng mga software na hindi mo kayang gawin, pwede kang pumunta sa Upwork at maghanap pa ng mga professional doon na gagawa para sa'yo. Kagaya ko, naggumawa ako ng isang knife. Nag-drawing ako, may sarili akong drawing, tapos ipapagawa ko ngayon sa China, sa supplier. Kaya nga lang, yung drawing ko hindi maganda. Kaya ipapagawa ko sa isang graphic designer, gagawa nila ng maganda, lahat ng specification niyan, yung size, tapos lalagyan nilang kulay para parang totoo. Tapos yun yung isi-send ko ngayon sa manufacturer. At gagayahin nila, nandun na lahat yung mga specification ng product. So mas maganda yan para nakikita nila at professional ang dating. Now, kung minsan nagbabayad lang ako ng $20 para gawan ako ng illustrated graphic design na maganda. Kung complicated yung product ninyo, siguro kung laruan, mas complicated din yung gagawin ng graphic designer, you will pay probably $50 or depende. May kanya-kanyang price sila. You can use yung mga student na nag-aaral pa lang para mas mura. So Upwork is one of your source. Upwork. And then pag ikaw ay importer sa China, kailangan mo nang mag-download ng WhatsApp. Kasi yun yung pinaka number 1 na nila, communication. You can communicate with them by text, by phone, using WhatsApp. Sa atin is Facebook. Sa kanila, WhatsApp. Yun yung number 1 nila.
So, kailangan mo mag-download yan. So, yun yung mga tools na kailangan mo. Kailangan mo rin yung sourcing assistant. Kung hindi ka makapunta sa China, you can hire someone who can find a product for you. Ito lang, yung ibigay mo lang yung specification and they can find it for you. You can pay them probably 1 hour per day. $100 per day. Or some 80 or some 60, depende. You can source that sourcing assistant, pwede mong hanapin yan sa Upwork din. Marami sila sa Upwork. Pwede ka lang pumunta sa Upwork at mag-hire ng sourcing assistant sa China. So you don't have any headache. Hindi mo na kailangan mag-travel sa China, maghanap ng product, or hindi mo na kailangan mag-source pa sa Alibaba. Sabihin mo lang, ito yung kailangan ko, pwede mo ba akong hanapan na maganda at qualified na ano. So i-research nila lahat yung company, kung is sila ba yung manufacturer or trader, at saka titingnan nila yung mga product, kung maganda, you can use them. Importante yung sourcing assistant. If not, pwede na, kung wala ka naman pera, pwede ka namang mag-source na lang sa Alibaba by yourself. And then ikaw na lang ang kumontak sa mga suppliers, tapos ipakita lang nila sa video yung mga product nila, i-send na lang nila sa'yo, and then i-scrutinize mo na lang pag sinend nila yung product. Pag ayaw mo, ipapalit mo yung mga ayaw mo, and then ibalik ulit nila sa'yo. So, yun lang, may back and forth. Medyo mabusisi nga lang. So, kailangan mo ng graphic designer. Kung gusto mo ng graphic designer at hindi ka marunong mag-drawing o kaya hindi mo kayang i-explain yung product, yung innovation mo sa manufacturer, then you can hire a graphic designer to draw it for you para mas madali nila maintindihan. Kasi mahirap makipag-communicate sa mga manufacturer. Mahirap sila, limited yung English nila. So, mas maganda na naka-drawing at naka-specify, mas kukopyahin na lang nila. Or kung ayaw mo naman, bumili ka ng isang product na gusto mong gawin, tapos ipakita mo sa kanila, tapos sabihin mo, palitan ko lang ng kulay, gawin kong silver ito, o palitan ko lang ng mga design ito. At least nakikita nila at mas madaling makipag-communicate. So graphic designer is a lot of help kung kailangan nyo yan. But not necessarily. Nilagay ko lang dyan, but if you need it, it will be a lot of help. Freight forwarder, kailangan nyo ng freight forwarder. Meron akong ginagamit na freight forwarder. Kung sinong gusto mag-importing, you can use my freight forwarder, Lucky, and I can give you the contact number. Wow. Yeah, pwede. They can do it for you. Wala ka ng sakit ng ulo. Headache yan eh. Kaya ilagay mo na lang sa freight forwarder, sila nang bahala. Babayaran mo lang sila ng, I think, may mga fees lang sila. Depende kung gaano kabigat at karami yung product mo. So, kailangan mo ng quality control sa importing. Kailangan mo ng mag-check ng mga product mo kung nagawa na ba ng manufacturer yung specification ng product na gusto mong gawin. So, isulat mo lahat yan one by one. Meron akong template dito na pwede nyong gamitin kung gusto nyo maging importer. Meron akong template na ginagamit. Pwede kong i-share yan. Wow! Tapos kumuha rin kayo ng photographer kasi as an Amazon seller, ilalagay ko yung product ko sa Amazon, ako maglalagay din ng picture. Kailangan nyo ng photographer. Kung kaya nyo gamitin yung cellphone nyo, pwede rin. Pero kung gusto nyo ng parang high-end naman ang dating, you need a professional photographer. Pero kung yung okay lang, kung gusto nyo ng cellphone, you can use your cellphone and ito yun na lang. Pwede naman yung ganun. Tapos pag binibili na ng tao at alam nyo na nagiging okay yung product mo, nabibili, then that's the time you upgrade yung photos mo na may mga models para maganda ang dating. So that's when you are going to upgrade. I'm almost finished sa presentation. Do you have to greet somebody else? Okay po. Before we move forward. Yes. Okay. Before, So Arnel? after that, pupunta na tayo sa sample. Kukuha ka ng sample, di ba? Pag nakuha mo na yung manufacturer, nahanap mo na sa Alibaba yung manufacturer mo,
na-validate mo na talaga manufacturer sila at maganda yung quality control nila, well-known sila, may mga review sila na maganda, at nakuha mo na yung product samples at na-check mo, kailangan i-check mo yung mga product, magpapasend ka sa kanila ng mga samples. Kung may kaibigan ka sa China o sa Singapore, ipasend mo sa kaibigan mo para siya mag-check, tapos mag-video na lang kayo. Sasabihin mo, okay ba ito? Nagawa ba nila ito? So, makakatipid ka kaysa isi-send nila yung product sa'yo. Usually, yung mga manufacturer, libre naman yung mga sample. Babayaran mo lang yung shipping. So, at least nakikita mo, and then after that, mag-video call kayo. Sasabihin mo, ito, ayaw ko to. Ito yung dapat nyong baguhin, and you can explain to them hanggang ma-perfect yung product mo. Hanggang ma-perfect yung gusto mong specification ng product mo. And then after that, yung quality control, na-mention natin yan. So bago kayo before you go to mass production, bago mo bayaran yung full, kailangan i-quality control muna. Kasi ang ang gagawin mo, babayaran mo yung 30%. Usually, 30% muna yung paunang bayad. And then they will start yung mass production. Once na natapos na yung production, then isi-send mo na ngayon yung quality control. You can hire a quality control sa China at sa Upwork. You can get a quality control sa Upwork. Or meron din akong quality control staff. Pwede ko rin i-share. They can also do it for you. You can just pay them $100 per day. They can do the whole thing. You can do they can check all your product or randomly 20% of the product para makita nila, i-open nila, i-check nila before na i-finalize na i-pack na mga manufacturer. So i-check na mga quality control yan para makita mo kung nagawa nga nila talaga yung specification mo. So you can do that. So after that, once na okay na, then they can pack everything. And then, ang susunod na gagawin ngayon is shipping. I-ship mo na lang. Contact mo ngayon yung freight forwarder mo, and then sasabihin mo, I'm ready now to ship the product. So sila na ang kukontak sa supplier, and then sila na mag-uusap, sila na ang bahala. So wala ka ng sakit ng ulo. Sila na ang bahala to send that product kung saan mo man isi-send. Kung sa Pilipinas, sa UK, sa USA, sa Amazon warehouse. So sila na ang bahala. Kaya nga lang, meron silang shipping SOP labeling sa Amazon. May certain tag na dapat na ipopost nila, ipapaskil mo sa karton at may certain area na doon mo ilalagay. So, pwede mong i-print yan sa Amazon, sa Amazon account mo, sa seller central account mo sa Amazon. Makukuha mo yon, i-preprint mo yan, or as a soft copy, isi-send mo yan sa freight forwarders at saka sa manufacturer at sila na ang magpapaskil para sa'yo. Sila na mag-preprint at sila na rin ang maglalagay. Pero i-specify mo sa kanila kung paano nila ilagay. Usually, yung mga experience na manufacturer sa China, alam na nila yung gagawin nila. Ang gagawin mo lang is i-print mo lang, i-download mo lang sa Amazon account mo yung SOP na labeling, and then send it to them, and sila na ang bahala. Nandun na yung address and everything. And then, once na na-ship na at nandun na, papunta na ngayon sa kung saan country pupunta yung product mo, it would take about sometimes 1 month, sometimes 24 days, sometimes 28 days, sometimes 6 weeks. It depends. Sa ngayon, sa COVID, umabot sila ng 2 months. So, habang yung product mo papunta na ngayon sa Amazon USA, gagawa ka ngayon ng listing ngayon sa Amazon account mo. Mag-open ka ng account mo, ilalagay mo na ngayon yung description ng product mo, yung mga picture, doon mo na ilalagay para ready na. Pag nandun na yung product mo, ready na doon sa Amazon. So doon ka gagawa ng listing. Now sa listing, kailangan mo ng
may mga tinatawag sila yung choice of words mo kasi dahil sa SEO. Anyway, is ibang topic yun. But gagawa ka ng listing mo habang yung product mo is on the way papunta sa warehouse ng Amazon. And then papunta sa Amazon, ito, pwede nyong ipunta yung mga product ninyo sa Amazon mismo, sa warehouse ng Amazon, or pwede nyong ipunta sa isang private warehouse, tapos doon naka-stack, tapos ilalagay nyo, tingin nyo na lang ilagay sa Amazon. Pag naubos yung stock nyo sa Amazon, pwede nyong kausapin yung private warehouse ninyo para isend yung product sa Amazon na warehouse. Pwede nyong gawin yun. May advantage at disadvantage yung FBA. Pag FBA kasi, ang disadvantage yan is masyado silang pag ilalagay nyo yung product nyo sa warehouse ng Amazon, mas mahal. Mas mura pag sa third party, 3PL ang tawag nila doon, 3PL. So ang ginagamit kong warehouse is Amazing Logistic. Isisend ko lahat yung mga product ko sa Amazing Logistic. Yung freight forwarder, isisend nila lahat doon. Tapos magsisend lang ako ng siguro isang 6 carton o 10 carton sa Amazon warehouse. Tapos i-warehouse nila yun kasi within 6 months wala kang babayaran. Pero after 6 months doon na, matataga ka na ng bayad ng Amazon. So ang ginagawa namin, tingi-tingi lang para hindi na kami magbayad ng warehousing sa Amazon. So, yun. Yun yung advantage at saka disadvantage nun. So, sa isang cubic meter, ang binabayaran ko doon is mga siguro $1 per month. So, mura lang. Hindi siya masyado mahal. Pero kung marami kang cubic meter, then 30, ayun, depende kung gaano karami yung product mo, yun din ang babayaran. May mga additional fee pa yan. Pag send nila yung product mo from third-party warehouse to Amazon, babayaran mo yung shipping cost. Sometimes nagbabayad ako ng $30. Gagamitin ko yung FedEx or DHL to send the product from the warehouse to Amazon. So, ganun. So, yun lang. Tapos na ako doon at alam ko, very generic, very general. Maraming topic dyan. Pero pag may mga gusto kayong tanungin, pwede nyo akong tanungin. Wow, that's amazing Very po, Kuya informative Som. talaga. Kasi all your experience, yung lahat ng mga natutunan nyo from training and all, ay natutunan namin in a couple of minutes. Yes. Kung yung mga mag-start ngayon, pwedeng-pwede na. Dahil Yes. sa mga narinig nyo. Alright. So, thanks for joining us. Yung mga late po na nag-join with us, Marisol Meramba Bondad, Mel Dungan. Ito po ay US-based. Adhika Malaya, ang ating supporter na author and writer. Juliet Canlas. Hello, Adhika Malaya. Edisa Manzano. Oh, sabi ni Adhika Malaya, papaturo ako kay Sir. Yes. Yan. Hello din kay Gordon Calipes, Arnel Sandin, Conrado Fontanoza. Thanks everyone for watching. Kung may mga tanong po kayo, just ask habang nandito po Yes. si Sir Som. Kung meron kayong katanungan regarding sa Amazon or paano kumuha ng product sa China or sa other country, gumawa, Yes. yan, pwede kayo magtanong ngayon. So, Sir Som, napaka-broad po talaga ng e-commerce, no? Kasi Yes. you have everything, like you mentioned of Logistic. Upwork. Yan, yung pag-hire din ng mga may VA or mga graphic artist, ganyan. So, kung kaya mo lahat gawin, you're amazing. Pero kung amazing siguro yung kayang gawin lahat ng graphics, Photography, lahat-lahat, no? so kailangan talaga ng Content ng pa. team din, Yes. team ng mga tao. Oo, kasi ako, hindi naman ako man of talent. So, kailangan ko ng mga ibang taong talented. You have to use that. You cannot do this by yourself. Kaya kailangan talaga ng patient dito at saka dedication. At hindi ka dapat nagra-rush pag mag-create ka ng isang product, pag mag-create ka ng importing company,
You don't have to do it rush. Do it slowly at learn it step by step. Makakarating ka doon din. So, ang ginagawa ko habang nag-work ako, ito yung ginagawa kong sideline noon. So, it took time na natutunan ko ito. Pero hindi ko natutunan ito by myself. May mga kasama ko sa mga grupo na nagtatanong ako palagi. And ganun naman talaga eh. You have to ask and ask and ask questions. Sometimes nakukulitan na sila, pero ganun naman talaga eh. Doon ka matututo. Right po, tama po. So, Sir, so may tanong dito si Adhika Malaya, ang ating author and writer. Actually, si Adhika Malaya ay meron rin po siyang ebook Yes. sa Amazon. May book din siyang nasa Amazon. Ano po ang best product daw sa Amazon? Yung mga physical product. Kanina nabanggit ni Sir Som how we can actually see yung mga searchable na mga words. Secret. Could you elaborate Or kung that, muna Sir kaya. Som? Tingnan muna natin yung product kung meron pa kayong sample dyan. Sige, before that. Yung Okay. product. Yes. po. Unang-una, yung tanong niya sasagutin ko mamaya. Pero ito yung common sa mga nagbebenta sa Amazon. They don't usually tell you kung ano yung binebenta nila kasi ayaw nila na makopya ng mga ibang product. Tama po. So, kaya usually private. Pero sa akin, gusto ko lang i-share yung isang product ko na ngayon, naubusan ako ng stock at hindi ako makakuha kasi sa China galing ito. At saka may mga issue kasi pagdating sa product ko kasi yung tariff tumaas. Pero i-share ko lang sa inyo ang product ko. Wow, yan. Wow. So, Adhika Malaya, usually talaga na nga naman, no? Hindi sinishare ng Trade mga... Sir Som, Secret naman, karamihan. Pero, ayan. Sir Som, can you please stop screen sharing po para Para makita makita po. po. Oh, sorry. Sige po. There you go. Yes. So, ito yung isang product ko na kitchen. Pang-regalo ito sa mga mahilig sa mga pang-wedding, sa pang-party na mahilig ng cheese. Wow. So, yan. Yeah, if you see, everyone, if you see that product sa Amazon, kay Sir Som, yan. Naubos na siya ngayon. Medyo, Yan. yan. So, may ito, copycat ito, pero na-enhance lang. Ako lang ang may handle na ganitong kulay at saka polish siya. Karamihan na nagbebenta ng ganito is mga yung anong tawag nila doon, yung blunt, hindi siya shiny. Ako lang yung meron. Tapos yung kulay, tapos yung shape medyo in-extend ko, medyo mas mahaba siya. At saka yun yung mga ginawa kong innovation, but it is hindi siya unique na product. So, yun. Tapos meron din dito. Lunar. Wow. Ito pa rin, ganun din. Pero iba na namang, ibang design. Wow. May ganun. So, yun. Tapos meron din ako mga baby product noon. Pillow. Para sa mga baby. Oh. Pero hindi, na-stop ko yun kasi ang US sinabi nila na, may directive sila na bawal. They are not encouraging parents to use pillow sa mga bata, sa mga infant na yung flathead to prevent flathead. Kasi dahil sa seed yung namamatay, yung nasusuffocate ng mga bata. Kaya in-stop ko yan. Ayaw ko magkaroon ng issue in the future. Anyway, kung ano yung product na mabenta ngayon, sabihin ko sa iyo, ang mabenta ngayon, lahat ng mga essential, kagaya ng mga medical supplies, pang mga sports, pang-exercise, malakas yan. Lahat ng mga essentials, pang-sports, ano pa ba? Pagkain. Yun yung mga malalakas na pang-camping. Camping, wala masyado eh. So yun yung mga product na sa tingin ko ngayon is maganda. Pagdating naman sa sports, ang dami-dami yan eh. You can choose kung anong klaseng specific sports gears, sports tools, equipment. Pero pagdating sa fitness, at saka yung pang maternity. Mabilis yan, yung pang maternity.
yung mga pang-yoga, pang-exercise. Lahat ng mga yan, malalakas yan. May kaibigan ako Pilipino, ah, nag-ask siya kung paano sumali sa Amazon. Ngayon, yung product niya is pang lose ng ng weight na irarap mo lang sa katawan mo, sa baywang mo, pang babae ito eh. Tapos papawisan ka, at the same time it will strengthen yung abdominal mo habang nag-exercise ka, papawisan ka yun. Wow. Hindi ko alam kung bakit gustong-gustong bilhin ng mga tao yan, but he's selling at least 42 to 49 items in a day. Wow. No, taga dito rin. At saka kasama ko siya sa grupo, sa mga Wow. chat. Opo. So, ang tanong po ni Adhika Malaya, is that your own product, Sir Som? Opo, Adhika Malaya, it's his own product. Siya na ang nag-design. Innovate na. Innovate lang. Nag-innovate, Enhance ko lang. nag-enhance, and then, pero sariling branding, yeah, imported from China, and then sold sa Amazon. Sabi dito, made in PRC. Ano po yung PRC? China rin. China. Ayaw ko lang ilagay yung China kasi masyadong Opo. So, Yan. Papaturo daw po si Adhika Malaya sa inyo. i-contact niya lang ako sa FB, and then may ebook naman siya, pwede ko siyang i-coach kung gusto niya. yes. Wow. So, ang ano ko, email ko is SOM Casilin. Ay yung Facebook ko. Okay. Sound Casilin. Right. So, may nag-join po sa atin na Korean. Thanks for joining. bakit po kitchen po ang napili niyo po sa kitchen knife or pang cheese? Ano po? Pang cheese. Yeah. Ano po yung Accidental trial product ko. Accidental na napunta ako doon eh. Kasi yung una, baby product yung try kong i-target. Pero napakaraming restriction, napakaraming requirement. Although na-meet ko yung requirement ng first product, kaya lang maraming natatakot ako sa pwedeng mangyari, mag-complain. May mamatay man na bata sa product ko, pwede nila akong i-sue. So, tapos meron din akong ginawang dog product, yung pang training sa dog product. Andito nga eh. wow. Yan naman. Wow. Nakikita ba? Yes po. Kaya lang, in-stop ko rin ito. Ang training ito sa mga mahilig sa dog. Ano yung tanong ulit? Kaya ako napunta sa kitchen kasi sa tingin ko hindi siya nasisira at saka sabi ko madali lang gawin. Gusto ko lang i-try yung process ng importing para matuto ako yung pinaka-process. Gagawin ko lahat yung mga step-by-step process para matuto ako. Kaya ginawa ko yan kasi napakadali. Tapos yun naman, binibili ng tao, accidentally, gusto ng tao. So, yun, kaya minintain ko na lang yun. So, kaya napunta ako sa kitchen. At saka, pagdating sa kitchen category, walang masyadong restriction. At saka, walang masyadong requirement. Unlike sa mga bata, sa mga toys, pagdating sa mga toys, ang daming requirement yan. Pagdating sa kitchen, madali yan. Kung pupunta ka naman sa apparel, sa mga damit, mas mataas yung babayaran mong tax doon. Kaya gusto ko yung kitchen kasi madali lang, walang masyadong requirement sa US. Kaya po pala. Lahat ng mga kitchen items. So, naapektuhan po kayo ngayon dahil sa pagtaas po ng tariff po, no? Sa tariff at saka yung trade war ng China at saka yung ngayon, yung COVID. Tapos doon ako nagsusource sa Hubei, nagkaroon sila ng flooding. Hindi sila makapag-manufacture. So, na-halt. So, temporarily,
hindi ako makapag-manufacture ng product. Kaya nagsosource ako ngayon sa Vietnam at saka India currently. Tapos habang ginagawa ko yon, nag-recreate naman ako ng local na e-commerce shop ko dito sa Australia, which is ito nga, yung nasa likod ko. Ayan. Wow. Later po, you tell us about your plan dyan sa salon-related na inyong new venture. Yes. May tanong pa po si Adhika Malaya dito. Sino daw po ang mga usual na mga buyers? Taga saan? Opo. Sa product po ninyo. Iba-iba. All over US. May taga Utah, Houston, Texas. May mga states sa US na hindi ko narinig na ayun, kahit saan, all over US. Makikita mo sa Seller Central, magda-download ka kasi ng Amazon apps mo doon, makikita mo kung saan sila, taga saan sila, kung taga New York sila. Yun, kasi yung product mo all over US. Wow. Yes. So, minsan nga, tiningnan ko kung sino itong bumili sa akin. Nakita ko yung personality nila. May mga YouTube sila minsan, may mga Facebook sila. Wow. May mga teacher, may mga drummer, mahilig sila mag-party ng cheese party, so kailangan nila yan. May mga ikakasal, bibili sila ng 9 o 10 na box. Siguro maraming cheese na i-prepare. So, yun. Nakakatawa. So, meron talagang niche, no? So, Meron niche. Hanapin mo lang. Doon ka magre-research. Ang pinaka bulk din ng success ng importing is you really have to know your niche, yung avatar mo. Tapos mag-create ka ng gusto nila. At saka i-research mo. May mga software na pwede mong gamitin. Pwede mong i-hire for 1 month para magamit mo yan to search your product and then i-close mo. Pwedeng ganun. Yeah, minsan Or free. kung kayo naman sa Pilipinas, karamihan sa Pilipinas, kung halimbawa, ayaw nyo ng branding, ayaw nyo ng Amazon, ayaw nyo magbenta sa ibang country, gusto nyo lang bumili ng product sa US at ibenta sa Divisoria or sa mga tao o sa wholesaler, pwedeng gawin. Mas madali yun. Wala na kayong iisipin na ano yung pangalan ng product mo, ano yung description. Wala ka nang iisipin. Kumuha ka ng product sa kanila and then i-distribute mo lang sa Pilipinas. Ikaw na magbenta sa mga Pilipino. O kaya halimbawa, kumuha ka ng mga face mask, diretso sa kanila. Then magbenta ka na lang. yes. O kaya mga tela, tapos ibenta mo na lang sa Pilipinas. You don't have to do a lot of yung nitty-gritty ng branding at saka creating your own brand. So, hindi ka na kailangan mag-create ng Amazon account mo. You just get the product from them and then sell it in sa Facebook mo. Pwedeng ganun. Mas mura yon. Kaya yung sinasabi ko, either you can start small or you can start big sa branding at saka importing, which is using all those big platform like Amazon, Shopify, or using Lazada. You can spend a lot of money sa paggawa nun. Pero kung gusto mo lang kumuha ng product at saka i-retail mo, ibenta mo, pwedeng gawin. Mas mura yun. At may pera din naman yun. Yeah, if you are starting pa lang, you can do that. Pero if you want your own name, your own brand, Yes. na kayo through that starting. Gagawa. Kung gusto mo ng own name, own brand, gagawin mo yung mga process na yon. Tapos, pag maganda na yung product mo at marami ka ng product sa brand na yon, then that's the time pwede mong ibenta. I-market mo yan, pwede mong ibenta yung company mo. And that's when you are going to get a bigger chunk of your income. And yun yung end goal na mga nagbebenta sa Amazon. Karamihan sa kanila, yun yung pinaka-goal nila. And then they will create another brand. So they create a brand and then create a brand and create a brand and sell it, create a brand and sell it. Ganon ang ginagawa. Since it's already your forte, I can say na it's already your forte because you already know somehow yung process. So do you have any plan po to sell your... Wala pa ako sa maturity stage ng product na to. Tapos isa pa, hindi ko ini-enjoy yung kitchen.
So, mini-maintain ko lang yon kasi okay naman. May mga bumibili naman at may mga traction naman, may mga kita naman. Mini-maintain ko lang. So, Pero, no ah, plan selling. I'm planning to go for sports, yung pang-exercise. Apo. Pero i-maintain ko yan, mag-create lang ako ng sariling ibang different brand name. Tapos i-maintain ko lang yun. Tapos pag ginanahan siguro ako, magdadagdag lang ako ng product under Safari. Wow. Dadagdag ako ng probably additional knife, or maybe idadagdag ko yung scissor doon. Pero ang pangalan, instead na Safari na scissor, yung pang barber na scissor, pero Safari. Siguro pwede ko idagdag. Lahat metal. Gusto ko isang brand, lahat metal siya. It has to do with the cutting or something like that, you know. Wow. Baka Para isang brand, yung isang brand mo is puro pang knife. Yung isang brand mo puro pang barber. Apo. Isang brand mo puro pang exercise, mga ganon. Wow, baka pwede Hindi mo pwedeng ipag-mix kasi pag mahirap. Pag nag-create ka ng brand, dapat yung mga related na product. Baka pwede po kayong kumuha ng mga manufacturer po dito sa Pilipinas, lalo na yung gawang Batangas. Sabi ko na, Pwede rin yun. mga balisong. So marami rin dito. Lalo na po, yeah, totoo po yun na medyo mahirap po ngayon ang kumuha ng produkto rin sa China. So, Vietnam, India. So ngayon, ang isang target ngayon ng mga tao is lumilipat kasi mga manufacturers sa India. Lumalakas na rin ang Vietnam, yung mga Asian neighboring country natin, sa Korea, okay din, sa Thailand. Pero mga Vietnam, mga maliliit na kumpanya sa Cambodia, sa India, yun yung mga pinupuntahan ng mga Brand. manufacturer ngayon. Doon na sila nagsusource kasi ang China medyo nagkakaroon ng unstable. Pero pwede pa rin ang China. Marami pa rin area doon na you can source your product from China. Hindi naman lahat nag-stop eh. Malawak din ang China. Well, kung ang China po ay may Alibaba, sa India po, ano pong pinakamalaking website po doon na gamit nila? Meron, pero hindi ko na ilista yun. Pero wala silang kagaya ng Alibaba na malaki. Pero wala akong note. May mga ano ako, pero hindi kasi ako nag-focus doon eh. Kaya hindi ko tinake note. Meron din silang mga website na kung saan you can virtually attend yung trade show nila. Yung presentation ng mga product ng mga suppliers virtually. Recently meron eh, pero hindi ako nag-attend virtually. May bayad yun, $350 yata. Pero siguro pwede kong i-share sa inyo dito. Pag may nagtanong, pwede kong i-research yun. Yes po. Yeah. So, blessed talaga yung mga... Usually, pag gusto, sorry to interrupt, sa Alibaba, nandun yung may mga manufacturer from India, nandun din yung mga ano nila, yung mga contact nila sa Alibaba. May country kasi yon, i-click mo lang yung kung India, ang gusto mo, i-click mo doon, nandun lahat yung mga nakalista sa Alibaba ng mga suppliers, manufacturer. Yes. So kung sa Korea, nandun din. Sa Alibaba, andun. Ang Alibaba, magandang source din yan. Napakagandang source yung Alibaba. Yes. So, ngayon po, tell us about your plans sa inyong new venture. Yes. Wala lang, nag-enjoy lang ako. Kagagawa, nag-meeting kami kanina about yung design, mock-up design ng website. And then, ay babalik niya next week at titingnan ko. So, and then nagsosource na, kinakausap ko na yung mga brand na gusto kong i-feature yung product nila sa website ko. So, currently, kinakausap ko sila. Nagpre-present ako ng business presentation na about my business at ano yung mga plano ko. Yun. So, how about that? Hindi ko nirarush, kumbaga, dahan-dahan lang. For fun. Kasi pag ginawa mo masyadong ma-overwhelm ka rin.
Tama po. I-enjoy So, mo lang. Mag-enjoy ka lang. tama po. Oh, How about yung sa related po sa salon? Ang ginagawa ko ngayon, nag-set up ako ngayon ng free barbering ko dito sa bahay. So ginagawa ko yan for free sa mga Pilipino at saka mga kaibigan nila gusto para ma-enhance ko yung skills ko. Tapos nagpapaturo din ako sa isang pinaka number one pinakamagaling na barber dito sa city namin. Kinontak ko sila, naging kaibigan ko sila. Every Sunday pumupunta ako doon at tinuturuan nila ako. Now in the future pag pag medyo hopefully gumanda ito, then we can also set up our own shop, barber shop at the same time may product doon. So I'm planning, vision ko na ako magiging supplier sa this stockish or wholesaler sa mga branded products para sa men's grooming, para sa mga barber shop at mga salon. Yun yung iniisip ko. So yung website is combination of e-commerce at saka salon. Ay, barbershop. Makikita mo, share ko once na nagawa na. Exciting po. Ano po ba yan? Pwede sa Philippines or sa inyo lang po? Sa Australia po ba ang focus? Pwede sa Australia lang, pero pwede rin kayong bumili kasi international naman yun. Kaya lang yung shipping, mas mahal. Yes po. Mas mahal yung shipping. So, I don't think may bibili doon. Eh, dito kasi sa Australia, gagawin kong free shipping lahat eh. Pero pag sa Australia, sa outside Australia, may bayad na yun. At alam ko, they will not afford kasi mahal na. Unless bumili sila na malaki. Tapos, plano ko rin na dahil nagpa-private branding ako, naghanap din ako sa US na nagbi-build na mga grooming products to private, magpapa-private product ako. Kagaya ng yung oil mo, di ba? Risa? Kinausap ko sila kung pwedeng i-private brand. Gusto ko lang mag-create ng amoy na certain amoy na gusto ko, i-improve ko lang, pero ayaw nila kasi Ayaw. maganda kasi yung product mo eh. Yes, tama po. We love essential oils. So, yeah, we have learned a lot. Wow, thank you so much po for sharing all those precious knowledge na with experience. Parang wisdom na, no? Sa iba po ay may bayad itong ganitong klaseng training. Pero maraming salamat po sa pag-share po ng personal dancing. Kumbaga, pinagdaanan niyo po yan. Yun yung pinaka. Yung iba po kasi theory lang talaga, nakita lang sa YouTube and then nag-training sila. Ito, pinagdaanan niyo po, real experience. Real entrepreneur sa e-commerce at real na experience. So, thank you so much po, Kuya Som. Wala naman. I still consider myself not entrepreneur. I'm still learning a lot. There's so many things to learn. But I'm just enjoying what I'm doing. Oh, by the way, to answer yung question, magkano ang capital? Baka gusto nila malaman magkano ang capital pag I'm almost finished. Ito pa lang yung wife ko. Yes. Hello po. So, patapos ako. Ang kailangan mo dyan sa kung gusto mo ng magandang product, at least may $10,000 ka or $5,000 to $10,000 ka. Pero kung gusto mo naman na individual lang, kahit na 5,000 o 10,000 peso, pwede kasi bibili ka lang ng product. O kung meron ka dyan sa tutuban, bibili ka ng mga, halimbawa, punta ka sa supermarket at may dinidispose silang mga t-shirt na ayaw na nila at 50% discount. Bilhin mo na yan. Tapos, i-send mo sa Amazon. Tapos, lagyan mo lang ng description. Kahit walang brand, ilagay ka na lang ng sarili mong brand doon. Tapos, ibenta mo. Yun na. Pwedeng yun na yung capital mo. Kasi wala ka naman babayaran na graphic designer. Wala kang babayaran na boxing. Wala kang babayaran na monthly fee. May charge lang sila na $1 per item na nabibili nila sa'yo. So pag may binili ka doon na on sale, grab it. Bumili ka ng 100, send it there, ibenta mo doon, individual account. Wow. Pwede mong gawin yan. Or pwede mong gamitin yung eBay.
eBay is one of your source kung ayaw mo sa Amazon. eBay is also one. O kaya sa social media mo na lang, gumawa ka ng Facebook, doon mo na lang ibenta. Pwede naman ganun. The same din yun. Opo. Dito sa Pilipinas, uso po yung Lazada at Shopee. O pwede rin sa Lazada. Ang Lazada kasi ikaw lang ang walang bayad din doon eh. Opo. Meron po. Ikaw ang maglagay ka na ng product mo, ikaw na mag-warehouse, ikaw na mag-send. Pwede rin sa Lazada. Libre 'yon, libre sa Lazada. So, Pero gawin mo yung pagandahin mo yung product mo, mag-create ka ng brand name mo para maganda yung presentation mo. Tapos pag okay na, and then pwede mong sabihin na, may product ako na okay, pwede nyo bang ibilhin? Ganun. Depende kung gusto mong ibenta. Opo. So, ganun. So, maraming salamat po, Sir Som. And yung mga humabol, Hannah Fontanosa, Masaya Humphrey Fontanosa. At Thank you for sabi ni joining. Adhika Malaya, mukhang ang bait ni Sir at humble. Opo. Mukha lang. So, marami po tayong natutunan talaga ngayon. Yes, And we and May will- Hon. Yan, Thank you. we will invite you again po sa mga susunod na talakayan. Particularly po kung ano po yung mga Bagong bagong venture. venture. Yes, or pag-usapan po natin next time ang buhay dyan sa Australia. Okay, pag-usapan natin kung paano mag-source sa Alibaba, kung paano gamitin yung website ng Alibaba, kung paano sumulat, kung ano yung strategy mo, kung paano makipag-communicate sa Alibaba. Isang topic yan, pwede rin yun. Yes po. Yan. Ang dami So, pa lang pwede pag-usapan. Yeah, we can concentrate on that. Opo. Maraming topic din yun eh. Pwedeng scrutinize natin isa-isa, magbibigay ako ng sample, mag-create ka ng account mo doon, ipapakita ko sa website, pwedeng ganun din maging topic natin. Madaming daming alam topic. si Kuya Som sa Yes. kanyang experience. Yes. Nagdaan siya sa sa mahirap na Oo. process. Anyway, Mahirap. Pero parang sa branding, parang mag-create ka ng isang bahay, mabusisi talaga, masakit ng ulo yan. Pero once na nagawa mo na yan, andun na yan. So wala ka nang gagawin. You just watch and see. talaga matututunan. Okay, so we are inviting again yung mga viewers natin na please join us sa mga susunod na talakayan. So thank you so much everyone for joining us, and thank you of course sa ating special guest, Yes, Sir Som. si Sir Maraming salamat sa inyo lahat. Krisa at saka Anatolin. Thank you very much sa ginagawa ninyo. At marami kayong natutulungan ng mga tao. At least libre naman ito. Kaya maraming salamat sa ginagawa nyo rin. At saka sa mga viewers natin, i-support natin yung sina Krisa at saka si Anatolin. Support natin sila. They're doing a good job sa community. Wow, thank you so much for those words po. So everyone, see you again sa Monday. Have a Yes. great weekend. Goodbye. Right. Thank you very much.